beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, panawagan ko ito kay Presidente Marcos. Magrarally daw po ang mga Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. Hindi po ako naniniwala dyan para sa kapayapaan, Kasi kung kapayapaan po ang gusto nila, hindi sila makikisawsaw sa politika. Kasi galing po ako dyan sa religion na yan At kapayapaan po talaga ang tinuturo nila. Hindi po nakikisawsaw ang Iglesia ni Cristo sa politika. Ngayon na lang po. Ngayon na lang po kasi may nakikisawsaw na po sila sa politika. Kung totoo pong kapayapaan ang gusto nila, sana susundin nila yung original na aral. Na hindi sila makikisawsaw sa politika at mananahimik sila at tuloy lang sila sa paglilingkod nila sa Diyos. Kaya kay President Marcos, wag po kayong magpapalin lang sa rally-rally ng mga INC para daw sa kapayapaan. Kung kapayapaan ang gusto nyo, mananahimik kayo sa inyong mga... Naloko na. Mga kababayan, maraming ganito ngayong mga pahayag sa social media. Sample ko lang yan para maging balanse tayo dito sa ating ginagawang content, mga kababayan. So manuri tayo. Sabi ko nga, maaga pa para ating husgahan. Maaga para husgahan natin ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko nga mga kababayan, ang tanong, paano pagsarali nila mga kababayan, paano po mga kapatid kong Iglesia, sa pagrally ng inyong samahan, makita natin yung mga taong nakikita rin natin na sumisigaw sa mga rally ni Kibuloy at ni Duterte. Ano po ang gagawin natin? Yun po maraming katanungan sa aking isipan. Sa tingin nyo mga kababayan, yung ba ay magiging hudyat na talagang etong inyong pamunuan, mga kababayan, hindi ko kayo tinutulig sa rito, niliwanag ko lang. Ito bang inyong pamunuan ay talagang nasa panig na netong sila Kibuloy, Duterte at Sara Duterte? Tama po ba? Kasi po ang tingin ng maraming Pilipino, mga kababayan, pag kumampi ka sa isang Duterte, lahat yan kinakampihan mo na yung kanilang sinusuportahan. Maaari din pagbigyan yung opinion ni ate, dahil lahat naman tayo may opinion, di ba mga kababayan? Na paano nga naman kung sakali lang mga kababayan kasi may mga Marcoleta, di ba? Na sumisigaw na anti-Marcos yan. Hindi ko lang alam kung yan ay tiniwalag na yan. Di po ba? So ngayon mga kababayan, ang tanong eto. Ano po ang gagawin natin mga kababayan? Kung sakasakali makita namin sa entablado nyo, yung mga tao na tulad nino, nung mga taong sumisigaw sa rally ni Kibuloy at ni Duterte. Mga kababayan, ano po? Sabi ni Mr. Somebody, Boss Mike, bawal po sa INC member maging politiko. So kailangan tumiwalag ito. Malamang tiwalag na yan. O yun na nga mga kababayan. Ano na? Yun po yung katanungan na kailangan namin ng kasagutan. Kasi mga kababayan, nalilito rin kami. Dahil sa mga pahayag ng kung sino-sino sa social media. Di po ba? Kasi po marami naman po. Tignan natin, balansin natin. Marami pong may mga hinaing. Kanino? Sa ginawang pagnanakaw ni Sara Duterte. Huwag natin baliwalain yung pakiramdam ng iba. Hindi po pwedeng yung pakiramdam lang natin ang mahalaga. Di po ba? Pakinggan natin. Ako at nag-file ako ng impeachment campaign laban kay VP Sara Duterte. Ako ay martial law survivor at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte.
Maralita ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ako ay newly retired government employee. Ako ay nag-file ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Assalamualaikum. Moro ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Trans woman ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Tumasino ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Driver ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. SK ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Historical advocate ako at nag-file ako ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pamamahayag ako at nag-file ako ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kabataang abogado ako at nag-hain ako ng impeachment complaint kay Sara Duterte. Okay, mga kababayan, ito naman yung mga pahayag ng marami nating sektor. Iba-ibang grupo ito, mga kababayan. Marami din yan. Shoutout po sa inyo lahat, ha? Ha? Opo, ha? So, mga kababayan, kahit paanong kanilang mga pinaglalaban, mga kababayan, isipin din natin na minsan, hindi laging mali yan. Minsan, mga kababayan, hindi porke nagkaroon ng pagkakamali ng isang beses, abay lahat ng sasabihin, mali yan. Tulad niyan, mga kababayan, etong mga sinisigaw neto, totoo naman Di po ba? Meron talagang pagnanakaw. Saan? Sa opisina ni Sara Duterte. Di po ba, mga kababayan? So yan po Yan po yung mga bagay na dapat din nating ibalanse. Hindi lang ho porke sila, mga makakaliwang grupo o nasa panig ng mga MPA o ano paman, kung ano na tawag ninyo, mga kababayan, di ba? Paano yan, di ba? Eto, mga kababayan, sabi rito, ni Sham Samson, INC here, kung sakaling matuloy po yan, hindi kami papayag, mahaluan ng mga DD. Sinusukan nila mga DDS, Oo. Di po ba, ang tanong ko naman, boss, paano nga, kung sakali na itong inyong entablado ay may umakyat at magsalita. Eto tanong lang. Hindi pa nangyayari to. Tanong lang naman, mga kababayan, ha? Paano po, mga kababayan, kung makita natin sa entablado, yung mga dating sumisigaw na nakapanalig ni Kibuloy at ni Duterte na mamamatay tao. Ano po ang gagawin natin, mga kababayan? Hindi na yung decision po ng IC, nire-respeto namin yan. Opo, maliwanag yan. Maliwanag po yan. Nire-respeto namin yung desisyon ng INC. Opo, ha? Nililiwanag ko. Kami lang, maraming katanungan. Oo. Ang tanong namin, mga kababayan, yung mga nagpa-flooding, mga kababayan, pakiburan nyo na yan o block nyo na yan. Ha? Opo, hindi natin kailangan natin relevant yung kanyang mga pinopost dyan. Ha, mga kababayan? Ang tanong lang namin, mga kababayan, what if makita nga namin yung mga tao na sumisigaw noon sa rally ng Maisog at rally ng mga taong grasya. Diba? Diba? O paano yun? Ano naman ang gagawin natin doon, mga kababayan? Our beloved Boss Mike